Nakamute ka ata, Miss Infante. Hindi sir, nag-on cam lang. Ayan, good afternoon everyone. So I hope you're all feeling well today and I hope everyone is excited and looking forward to our Accelerate prequel. But before we officially start, let's take attendance po muna tayo and it will be sent sa chat box ng ating mga ushers and make sure to register your name. Dahil alam ko namang ready na kayo guys na mag-aral ngayong hapon. So, ayan, today is going to be an amazing and productive learning day for us. So, make sure you have everything ready. So, ayan, sa ating mga ushers. So, I hope you guys had your lunch already and para ma-energize. And, ayan, sana nakapagkape na po ang lahat, no? So, ayan. We'll start in a few minutes. So, register po muna tayo.
Ayan. And of course, you can also invite your classmates who are also taking structural theory para naman dumami tayo dito. Ayan. And mas madaming matutunan, no? Dahil ang ating speaker for today ay very grabe guys, madami kayong matututunan. Kaya naman mag-invite na tayo ng mga klase natin. Ayan. So, ayan. So, yun. Hopefully, guys, lahat naman ay okay, no? Sana kaya nyo pa. Kaya nyo to. Achieve creativity, excellence, success, We are aces. ascent, Ayan. Ladies and gentlemen, let's officially open today's session and with our event guidelines and some study tips, of course. Tutulungan namin kayo to study effectively for today's session. So first would be to effectively make use of this review session. We encourage everyone to take down notes or open their existing notes.
for you to review effectively. Participate in the respective problems that will be shown by the mentor to understand the subject fully. And of course, enjoy this review session and have a productive day. So ayan, at saka guys, another tip, dasal, no? Magdasal po tayo para sa review session na ito, and ihanda nyo na yung mga kape nyo, yung notes, ballpen, scientific calculator, and let's go. Ayan, so junior builders, are you ready? Are you ready, guys? Welcome to Structural Theory, where we bridge the gap between design and reality. This course focuses on understanding the behavior of structures under various loads, preparing you for the challenges of structural analysis and design. With topics like shear, bending, and structural stability, sana all stable. By the end of this, you'll start to see how math and mechanics come together to shape the world. Let's get those creative engineering minds working. So hopefully lahat tayo ay ready na, no? Ready na ba kayo, guys? So ayan. Dahil dyan, malapit na. Ito na. Magsisimula na tayo. Okay. Para naman sa ating today's session, we are very, very privileged to have with us Engineer John Carlo O. De Terra, a professional in the field of civil engineering. Engineer De Terra is currently pursuing a Master of Science in Civil Engineering with a specialization in structural engineering. He has experience having served as dredge engineer at the DPWH Bureau of Equipment. Furthermore, his leadership skills shine through his tenure as the former ACES president of the Sorsogon chapter, where he inspired and guided future engineers. Let's give a warm welcome to Engineer De Terra. Sir, you may now present your skin po. Hello. Ayan, good afternoon. Pwede na mag-start na ba? Yes po, sir. Okay. Ayan. So, good afternoon, everyone. So, we'll be discussing about some topics sa structural theory. So, nakapagtanong-tanong ako sa ibang students. Parang hindi nyo pa ata na-discuss yung area, moment method, tsaka yung three moment equation. So, ito na lang muna yung i-discuss natin for this afternoon kasi para sa akin ito yung mga basic knowledge na dapat alam natin sa structural theory kasi gamit lang yung dalawang method na to tsaka yung double integration, which I assume na dapat alam nyo, yung mga basic, masasolve na natin yung mga hinahanap sa problem sa structural theory, such as moments, tsaka deflection, slopes. So yun, kailangan natin yun para sa pagde-design ng structure natin. Siyempre, yung structure natin, magbe-base tayo sa critical, yung kaya i-hold ng structure, i-analyze natin or magde-design. So, kailangan natin hanapin yung mga moments, maximum deflection. So, ganun. So, dalawa sa method of getting those ay yung eto na area moment method tsaka three moment equation. So, eto, review lang din. So, I expect na na-discuss na to sa class. Pero, i-try natin na i-discuss ng kunwari, first time nyo marinig yung topic. So, eto siya. Deflection of cantilever
beams using the area moment method. Generally, the tangential deviation T is not equal to the beam deflection in cantilever beams. However, the tangent drawn to the elastic curve at the wall is horizontal and coincidence, therefore, with the neutral axis of the beam. The tangential deviation in the case is equal to the deflection of the beam as shown below. So, ano nga sinasabi niya? So, para sa akin, itong meron tulad ng sinabi ko kanina, meron tayong iba't ibang ways sa pagkuha ng deflection, moments, etc. So, itong area moment, maganda siyang gamitin for cantilever beams. Ano nga ba yung cantilever beams? Sino nakakaalam ko ano yung cantilever beams? Okay. Okay. Ang galing, alam nila. Yes, ang cantilever beams ay siya yung mga beam na fixed end sa kabilang side, tapos overhang sa kabila. Tulad nitong example natin sa presentation. Kung makikita nyo, at point A, yung beam natin fixed sa wall. And then, sa point C, overhang siya. Sa tingin nyo, ano yung mga reaction dito sa fixed point A? Anyone? Wala. Anyone? Yes, very good. Miss Infante. Ayan, very good everyone. So meron tayong vertical reaction at A, tsaka meron tayong horizontal. Bukod doon, dahil fixed tayo sa wall, meron tayong resisting moment. Di ba? So yun yung mga reactions natin. So paano natin magagamit yung area moment method sa beam structure natin? So kung i-draw natin, for example, ang beam natin ay merong concentrated load at point C, which is denoted as P. Ito, kung nakikita, pag nilagyan natin ng concentrated load dyan, malamang yung beam natin magde-deflect pababa, kung makikita nyo. Ito yung elastic curve ng beam natin. Right? Nakikita? Ito yung mangyayari pag nag-apply tayo ng force P. So ano yung sinasabi doon kanina sa binasa ko? Yung deviation ng B to A. Halimbawa at point B, kung kukunin natin yung deviation, equal lang siya sa deflection. So ganun lang yung sinasabi sa previous slide. So hindi na natin i-derive kung paano naging equal yun kasi nagiging equal lang siya dito sa cantilever beams. Pero kung ibang type of structure na tayo, meron na tayong ibang gagamitan na natin ng trigonometry. Pero ngayon, i-discuss ko lang yung use ng area moment method sa cantilever beams. So paano nga natin makukuha yung deviation which is equal to the deflection? So paano? Kukunin daw natin yung area, yung moment area ng in-between points. Kung anong point ang kukunan natin ng deflection. For example, point B. Kung point B ang kukunin natin ng deflection, i-draw natin, marunong naman ang lahat gumawa ng moment area diagram, shear and moment area diagram. I-draw lang natin yung shear and moment diagram. Pag nakuha natin yung moment diagram, kukunin natin yung centroid. Then, makukuha natin yung deflection gamit sa theorem. Mamaya, mag-example tayo. Kasi mas magandang naiintindihan natin pag may example. Eto. Okay, next. From the figure above, the deflection at B denoted as deflection B is equal to the deviation of B from tangent line through A denoted as T B/A.
This is because the tangent line through A lies with the neutral axis of the beam. Basically, special yung sabi ko nga yung cantilever beams sa area moment method. Kasi pag nakuha na natin yung deviation, siya rin yung deflection. So, para mas lalong maintindihan, meron akong prepare dito na sample problem. Ayan. Uy. Okay. Sabi, compute the value of deflection at the concentrated load. Tapos, is the deflection upward or downwards? So, ito siya. So, kung i-analyze natin yung structure, it is a cantilever beam na may uniformly distributed load na 200 pounds per feet, tsaka may concentrated load na 900 pounds, 6 feet from the fixed end. So, una, gagawin natin ay idodraw natin yung moment diagram. So, paano natin gagawin yon? I believe master nyo na yon kasi binigyan daw ng attention yung shear and moment diagram sa subject nyo. So, eto tayo. Siyempre, bago natin madraw yung shear and moment diagram, aalamin muna natin yung reactions. So, para makuha yung reaction C, guys, if my question, pwede mag-raise ng hand po. Para makuha yung reaction C, magsa-summation of forces vertical tayo. The uniformly distributed load, which is 200 pound per feet, times multiplied siya sa total length ng beam natin, which is 6 plus 2 equals to 8. Dahil pareho itong upwards, inassume natin na ang RC natin ay upwards, and yung concentrated load natin ay given naman na upward siya, i-minus natin sa uniformly distributed multiplied by the length. So, guys, mag-compute tayo ha. So, check natin kung tama yung presentation. 200 times 8 minus 900 equals 700. So, yun yung reaction at C natin. So, positive yung sagot natin. Ibig sabihin, tama yung inassume natin na direction. Ang RC natin is upwards. So, paano naman yung moment natin? Para makuha yung reaction moment, magkakaroon tayo ng summation of moment equals 0. So, MC equals, anong moment ng uniformly distributed load natin? That's the area multiplied by the centroid. Ano yung centroid nito? Yung kalahati. So, kanina, 200 times 8. Diba? Yan yung force. Pero para makuha yung moment, saan siya mag-act? Dito sa gitna. So, ang gitna ng 8 ay 4. Reference natin again ay from fixed end. Minus ulit ng moment nitong concentrated load natin na 900. Ang moment arm niya ay 6. Kasi reference natin galing sa point C, di ba? Moment arm, 6. So, makukuha natin ang resisting moment natin sa C is equal to, check natin, 200 times 8 times 4 minus 900 times 6. So, that's 100 pound foot. Okay. Tama ba? Tama. Okay, pound foot siya. Alam na natin yung reaction and then yung vertical reaction and then yung moment. Kung makikita nyo, hindi na natin hinanap yung horizontal kasi hindi naman nagmamatter kasi beam naman ito. Para makuha natin yung area, yung moment diagram natin, po-project lang natin, since ang hinahanap sa problem ay ang deflection, the value of deflection at the concentrated load. Di ba sabi ko, kung saang point in between, simula sa fixed end, papunta sa point na hanapin natin ng deflection, yun lang yung i-consider natin na area. For this problem, from fixed end
hanggang sa hinahanapan natin ng deflection B, yun lang yung i-consider natin na moment diagram. So, paano natin makukuha siya? Alam na natin yung reaction natin C. Nag-reference tayo dito sa B. Actually, pwede tayo mag-reference naman kahit saan. Pwede dito yung reference natin sa C. Pero yung ginawa dito sa problem, nag-reference tayo sa B. Okay? Para dito sa area ng moment. So, paano nakuha tong values na to? Okay. Having a reference point B, alam natin yung C. So, ano yung moment nitong C? Reference B. Ang RC natin, ang magnitude niya ay 700 pounds. Para makuha yung moment, that's 700 times 6. Para makuha yung 4,200. Pa-check nga guys. Tama naman, no? So, ang moment natin is 4,200 pound-foot. So, bakit naging triangle? Yun yung question, di ba? Triangle siya, oh. So, pag ang kinukunan natin ng ng moment diagram ay concentrated load or reaction, vertical reaction, on this case, concentrated load siya, tatalon siya ng 2 degree, di ba? First, second. So, pag concentrated, tandaan nyo na lang, magiging triangle siya from 0, dito, yung reference natin, ito yung reference na 0, 0 to kung ilan yung nakuha natin na value. So, nagigets ba my question? Yan pag concentrated load. Paano naman pag moment? Pag moment, ang gagawin, para lang siyang rectangle. Kasi, degree niya ay 0. Moment na siya. Given moment na siya, reaction moment. So, wala tayong i-multiply, i-apply na lang natin sa moment diagram. So, nakuha natin, moment natin ay 1,000 pound-foot. Ngayon naman, isang question dyan ay, paano sir naging negative at paano naging positive? Okay, makinig. Paano positive? Paano negative? Sabi ko kanina, kinoconsider natin C to B kasi yung B yung hahanapan ng deflection. Tapos kinonsider din natin na B yung reference point natin sa pag-draw ng moment diagram. Kung reference point natin B, halimbawa hawakan ko tong B, fix tong B, tapos mag-apply ako ng moment dito, anong nangyari sa beam? Paano? Wait lang. Halimbawa, fix to sa B. Mag-apply ako ng moment dito. Ang mangyayari sa beam, pag ganon, bending downwards. Di ba ang rule natin, pag nag-bend downwards yung structure, ang moment natin ay negative. Kaya yung resisting moment MC natin, negative. Dito naman sa una natin ginawa na RC multiplied by 6, kung i-fix natin yung structure natin dito, diba? Tapos mag-apply ako ng force C dito, yung reaction C, ang mangyayari sa beam natin, magbe-bend upwards. Sabi ko nga, di ba, pag bend upwards, positive, pag bend downwards, negative. Kaya natin nakuha yung signs nito. Okay, may question? May question? May question ba? Wala. Okay, paano naman sa uniformly distributed load? Magiging second degree curve siya. Paano natin makukuha yung moment? Again, C to B lang tayo kasi ang hinahanap natin na deflection ay at point B. Hindi na natin i-consider yung moment nitong part na to. Ito lang, C to B. So para makuha yung moment ng uniformly distributed load,
Paano siya? That's 200 times 6. Ha? 200 times 6, tapos ano yung moment arm niya? Reference B. Siyempre, 3, di ba? Kalahati ng 6. So, paano nakuha yung 3,600? That's 200 times 6 times 3. That's 3,600. Ulitin ko, negative siya kasi pag in-apply natin tong uniformly distributed load at reference B, magbe-bend downwards. Tama? Pag nag-bend downwards, ang moment natin ay negative. So, yun. May question? Wala, okay. Wala naman so far? Wala. Okay. So, proceed tayo sa next slide natin. Okay? Di ba sabi sa theorem, ang deviation daw, di ko nalagay kanina, ang deviation ay equal sa 1 over EI. So ano yung EI natin? Sino ang nakakapagsabi? Anyone? Ano yung E? Ano yung I? Chat natin. Ano yung E? Ano yung I sa tingin nyo? Nare-represent niya ay ano? Anyone? Ay, yes, tama. Ang E ay modulus of elasticity and ang I natin ay moment of inertia. Okay? Tapos, itong area BC natin, ang area BC natin ay ito. Kukunin natin tong area nitong shaded part natin, itong ano ba yan, teal or blue. Lahat ng area na yan multiplied by the x bar or the centroid. Reference, again, makikita nyo x bar, reference B. Kasi yan yung point na hinahanapan natin ng deflection. Nagets? Okay tayo. Okay. So para mahanap yung deviation, alam natin, sorry, di ko nalagay sa problem. Yung E and I, dito, assume given na to, yung E and I. Hindi ko nalagay sa problem. Tapos, yung area BC natin, so paano nakuha to? 1/2 6 times 4, 200 times 2. So, ano to? Ano yung area times x bar? Kasi hinati natin siya sa tatlong shapes. Triangle, rectangle, tsaka yung second degree natin na curve. So, eto muna yon. Ano yung area ng triangle? That's 1/2 base times height. So, ano yung base natin? Base natin is 6 feet. Ang height natin ay yung value ng moment na 4,200. Makikita nyo, that's 1/2 6 times 4,200. So, saan naman natin nahanap yung 2? Siya yung x bar ng triangle natin, reference B. Paano nakuha yung 2? Diba? That's, para makuha yung centroid ng triangle, that's 1/3 ng length nito. So 1/3 times 6, that's 2 feet, diba? 6 divided 3, 2. Paano naman sa rectangle? Sa rectangle, makikita nyo, negative siya. Kasi negative yung moment natin doon, di ba? Negative 1,000. Para makuha yung rectangle, that's base times height lang or length times width. That's 6 times 1,000. Di ba? Sorry. 6 times 1,000. 6 base. Tapos 1,000 yung height. Actually, negative siya. So, kaya minus yun.
minus 1,000 times 6. So yung x-bar niya, yung centroid niya ay from B, nakalahati lang ng 6. So 6 divided 2, that's 3. Okay. Paano naman sa second degree curve natin? So para mahanap yung area niya, pag second degree, di ba, that's 1/3 base times height. Sino nakakaalala? Okay, wala. That's 1/3 6 base times height. Times, ano yung ano natin? Yung centroid. Dapat 1.5 yan, sorry. That's 1.5 kasi ang centroid nitong second degree from base, from point B natin ay 1/4 nitong length. So tatandaan pag second degree, pag galing sa side na to, 1/4 siya ng length natin. Sige, pa-check nga. That's 1.5. So check natin. Again, 1.5 to. Tapos for consistency ng ating units, di ba naka-fit tayo? Naka-fit. And yung modulus of elasticity niya, ang ginamit niya dito ay naka-inches. Kaya nag-multiply tayo ng 12⁻3. So for satisfaction lang to ng units. So kung ma-solve natin, okay, 1/1.5 times 10⁻⁶. So check natin. 5 times 4,200 times 2 minus 1,000. Okay. Okay, tama. Tama naman. Na-check natin. Ito na typo lang yung module natin. That's 1.5. That's negative 0.06912 inches. Nakuha natin negative yung deflection. Ibig sabihin, downwards siya. So, nasagot natin yung problem na compute the deflection, tapos is it downwards or upwards? Base sa ating solution, nag-come up tayo ng answer na negative. So it is 0.06912 inch downwards. So ito yung deflection ng beam natin at point B. So, yun yung sa area moment method natin. So itong halagang topic natin next. Later mag-solve pa tayo ng ibang sample problems. Itong next natin na topic is the three-moment equation. So bago tayo mag-proceed, may question ba sa area moment method? Anyone? Okay. Wala naman, wala. Okay, wala. So yung next natin is the three-moment equation. So ito mahalaga to kasi very useful siya sa indeterminate beams tsaka sa mga continuous beams. So ano yun? Yun yung mga mahirap natin isolve yung reaction. Kasi di ba yung pag mga summation natin ng summation forces horizontal, summation forces vertical, pag hindi na kaya yun para makuha lahat ng reactions, ito na yung gagamitin natin na three-moment equation. Mahalaga mag-solve tayo na mag-solve para ma-realize natin kung saan or malaman natin kung saan mas useful yung itong method, yung specific method. So, eto siya. A three-moment equation gives us the relation between the moments between any 3 points in a beam and their relative vertical distances or deviations. This method is widely used in finding the reactions in a continuous beam. Yan na nga. So, very useful siya sa continuous beam.
mga indeterminate beams. So if E and I are constant, then eto siya. M1L1 to M2L2 L1 plus L2. So ayan siya. So later mas magigets natin, gano'n naman, mas magigets natin yung equation or yung formula pag in-apply natin sa sample problem natin. So tandaan na lang natin, yan, yung formula. Pero pwede natin siyang i-simplify. Ito, M1L1. Kung makikita nyo, 0 na to. Kapag wala naman tayong H1 tsaka H3, so 0 lang siya, multiplied by 6EI, 0 lang din siya. So ito, given na wala tayong change. Walang change in deflection sa reference. I mean, walang vertical deviation sa reference cuts natin sa mga sections. Mamaya makita natin. Ito, sample problem natin. Nagbigyan ko ng sample problem na meron ng triangular load para sa next problem na isosolve nyo, mas madali lang siya isolve kasi na-encounter nyo na. So, merong combination siya, merong triangular load, merong uniformly distributed, tsaka concentrated. Kung makikita nyo, meron siyang tatlong reaction. So, anong hinahanap sa problem? Determine the moment over the support R2 of the beam. So, ang hinahanap dito moment ay yung internal moment. Kasi wala naman talagang resisting moment dito. So, pag drinon natin yung shear and moment diagram, yung moment daw at R2, ano daw yun? Kaso ito yun. So, tingin nyo mahanap nyo yung reactions gamit lamang yung tatlong summation natin of forces. Summation forces vertical, summation forces horizontal, summation of moments at these 3 points. Kaya ba? Kaya ba natin? Sige nga. Anyone? Sino pwede makapag-solve? Gamit yung 3 conditions na yun. Anyone? From statics. Sino nag-statics dito? Wala. Actually, madali lang siya kung dalawa lang yung reaction. Kaso, ang reaction dito ay tatlo. Ang hahanapin dyan ay moment, internal moment at R2. Determine the moment over the support R2. Ayun. Pero kailangan natin din hanapin yung reactions bago natin mahanap yung moment. Kung gagamitin nyo yung summation forces horizontal, vertical, tsaka summation of moment. So, nakuha ba? Kaya ba yan mahanap gamit yung tatlong conditions natin? Anyone? Okay. Mahirap siya kung yun yung gagamitin natin na summation forces vertical, summation forces horizontal, moment. Meron na tayo kasing 3 unknowns dito na vertical pa lang. Meron pa yung horizontal, di ba? Pero, para mas madali ang pag-solve natin, dito na papasok si 3-moment equation. Okay. Magkakat tayo dito. So, paano papasok si 3-moment equation? Paano papasok si 3-moment equation? Okay. Ikakat natin to sa dalawang segment. Itong una na segment with triangular loading. Tama, hahatiin sa R2. Hatiin natin sa R2. Okay. Tsaka, dito. Yun nga, sabi nila, hatiin natin. Ito, una, tsaka ito yung pangalawang segment na may concentrated load tsaka uniformly distributed load. So, ito siya. Hinati natin siya. Okay. Okay. So, paano natin isa-solve gamit tong equation na to? M1L1, 2 times M2, L1 plus L2
plus M3 times L3, M3 times L2 plus 6 area 1 times the centroid over L1 plus 6A2 centroid reference B L2 equals 0. So, ito na yun. Hinati natin siya sa dalawa. Ang length 1 natin or ang segment 1 natin ay itong 4. Ito yung length 1 natin. Ang length 2 natin ay ano? Ano yung length 2 natin? That's anyone? Ano yung length 2? 1 ba? 1, 2, ano? Ang length 2 natin ay total nito. Kasi ito yung buong segment natin eh. That's, yes. Yes, tama si Todd. That's 4 plus 1 plus 1. Yung total length nitong segment 2 natin. That's also equal to 4. So equal pa yung L1 tsaka L2 natin dito. So sa tingin nyo, based on solving the shear and moment diagram natin ng paulit-ulit, may moment ba tayo dito sa end reactions natin? Sa tingin nyo, may moment ba tayo dito? Okay, anyone? Wala, yes, wala. Wala tayong moment and end reaction unless meron tayong in-apply na couple moment, di ba? Pero dito wala naman. As halimbawa ito ay isang pin or roller kasi meron siyang vertical reaction. Hindi naman siya fixed end para magkaroon ng resisting moment. So, alam natin na ang end reactions, kung hindi naman siya fixed end, ay 0. I-consider natin kasi ito yung magiging M1 natin eh. Sige, label natin. M1. Uy, ang ganda ng sulat ko. Ay, ayun, meron na pala. M2, tsaka ang galing. 3. Sorry, wala akong mouse. Ang galing. Anyway, so basta alam natin na 0 tong end moments natin. Ang hahanapin na lang talaga natin ay at ang moment, internal moment sa reaction 2. So, mas madali na lang yun kasi meron na tayong meron na tayong equation. Alam natin na M1 natin ay 0. So cancel na agad to. 'Di ba? 0 na yung M1 tsaka M3 natin. So ang M3 natin ay 0 din. So 0 na rin to. Kaso, ano ito? Ano nga ba ito? Siya yung katulad ng ginawa natin kanina. Area moment diagram ng segments natin. Reference A. Pag ang ginawa nating L1 ay ito, ang reference natin ay galing dito. 'Di ba? Yung katulad ng ginawa natin, kinuha natin yung moment, tapos kukunin yung centroid o yung x-bar. Halimbawa, ito. Kaso hindi pa yan moment Example lang. So, ano to? Ganun lang siya. Mas madali. Kaya natin siya i-solve ng manually. Pero meron na kasi siyang mga shortcuts. Meron na tayong kakabisaduhin na values for this. Depending sa load natin. So, ano yun? Wait lang. Ito, i-take note natin. Ano nga ba to? Share screen. Okay, nakikita ba yung screen ko? Yes po, sir. Okay. Nakalang ka. So makikita niyo yung reference natin ay yung Matalino. Ano yung mga values nito? Ito yun eh. Ito yung kanina. Saan? Ito, 6A1A1 bar L1. So, ito siya. Naka-derive na siya. Kasi paulit-ulit naman natin yung ginagamit eh. Depende sa loading. Halimbawa ito, given
concentrated load. Ang A natin, AA yan, AA. Kasi itong A, paano masabing A or B? Ibig sabihin, pag itong load ay yung unang segment, to, ang gagamitin natin, ito, AA. Pag yung pangalawang segment to, AB. So hanapin natin yung sa problem natin. Ano yung nasa unang segment? Anong klaseng load siya? Saan na? Ay. Oh. Ano nga load natin doon? Okay. Ano nga yung load natin sa unang segment? Kung natatandaan, that's triangular loading, di ba? Okay. Try ko mag-add ng another screen siguro para mas ma-compare natin. Wait lang. 3 moment. Balik tayo sa natin, sorry. Yung unang segment natin, meron tayong anong type of loading? That's a triangular loading. So, base dun sa table, makikita natin, yes, increasing triangular kasi from 0 siya to a certain value. So, andito yung highest point niya sa right side. So, that's ayun, triangular loading. Kung makikita nyo sa table, again, pwede nyo i-check sa Matalino kasi ang hirap i-salit-salitan yung screen. So, kung makikita nyo yan sa table, meron ng values doon for 6A, A1, L1. Ano yung values doon nakalagay? Meron ng nakalagay na derived formula. Ang value ng triangular loading daw ay 8WO L cube over L. Ano to? 60. Wait. Okay, check ko nga. Bakit naging 60? Yes, 60. Constant siya. That's 8WO L cube divided by 60. So, eto na yung equation niya. Meron na tayong equation ng value ng 6A A over L. Yan ay yung first segment natin ay triangular loading tapos increasing siya. Mag-iiba yan, yes Todd, maganda yan, significant pala yun na increasing tsaka decreasing. Mag-iiba yan pag decreasing. Meron ulit tayo value dyan for 6AA over L. So substitute na lang natin. Mamaya na lang natin tingnan yung table of values. Equation or derived formulas for value 6AA tsaka 6AB. So, eto na siya. 6AA bar over L1. Derived na to. 8WL cube over 60. So, ano yung WO? Siya yung pinakamataas na point ng triangle natin. That's 1,400 Newton per meter. Tapos, yung L natin ay yung segment 1 natin na 4. So, 4 cube over 60. So, constant yan na 60. So, ang 6AA1 natin, L1, ay solving the equation. That's, check natin kung tama si Matalino. 8 times 1400 times 4
raised to 3 over 60 ay tama. That's 11,946.67 Newton meter squared. Pero kung hindi nyo kabisado yung ano natin, yung table, kaya naman mahanap to. So i-check natin using manual computation. So i-consider natin na simply supported to. So simply supported para mahanap yung hirap pala. Sige, check nyo na lang sa bahay nyo. Pero masasolve natin yon pag kinuha natin yung area moment diagram, considering gagawin natin na simple supported lang itong section na to. Katulad ng ginawa natin kanina, ito hindi naman natin kinonsider na simple supported, pero again, kukunin natin yung gagawin natin, kukunin natin yung moment diagram, tapos multiplied by X bar. Yung X bar natin doon ay yung A bar. Makikita nyo? Ito, area ng moment, X bar, tapos yung L natin. That's 6 times area times X bar over L. So kaya natin makuha yon kahit wala yung table. Pero since meron na tayong derived equations for these values, yun na lang yung gamitin natin dito. So, ayun, nakakuha natin ang 6AA area, A bar over L1 ay ito. So, meron na tayong value nito. Meron na. So, next natin hahanapin ay ito. Pag A, ito. Pag B, segment, ito ang i-consider natin. So, paano na yan? Dito, dalawa yung load natin. So, ipag-a-add lang natin siya. Meron tayong concentrated load, tsaka merong uniformly distributed load. Pero at a certain length lang siya. So, based doon sa table, pwede nyo i-visit sa internet, derive naman na yon, makukuha natin na ang values nito na 6A2B2, B bar 2 over L2 ay ito, combination siya. Ito yung para sa concentrated load, tapos ito yung sa uniformly distributed load. Makikita nyo itong equation na to sa table sa internet. So, hindi ko na ipapresent dito. Okay? So, ang 6A2B2 natin over L2 ay, ano yung P natin, yung concentrated load? Ang P natin ay 900. Mapasin, no? 900. That's 900 times B. Ano yung B? Ano yung B? Ang B natin ay ito. 3. Diba? 3 squared siya. Tsaka yung total length natin na 4. Kung makikita nyo, eto siya. Galing siya dito, papunta dito. Kasi ang kinoconsider na natin ay itong right side. So, ang reference na natin dito from pinaka-right. Kung mapapansin nyo dito, ang reference natin, ito. From dito to dito. Pag itong pangalawang segment na, from dito na siya. Punta dun. So, that's, okay. That's 4 squared minus 3 squared plus ito, okay? That's ito na siya. Ito yung given na formula para sa 6A2B2 L2. WO D squared over 4L 2L squared minus D2 squared. So mahanap natin yung mga values yan. Ito. That's WO natin 800. Ang dito natin, siya yung length kung saan lang nag-a-apply yung uniformly distributed load. That's 2 meters. So 2 squared plus, over 4 times ang total length natin na L. Also 4. Quantity 2 times 4 kasi L squared, 4 squared. Minus yung D. Yung D natin, di ba, ay 2 squared. So pag combine lang natin yung dalawa, sum natin, makukuha natin na ang 6A
to B2 bar natin, L2, ay 10,325 Newton square meter. So, i-check natin kung tama pagka-compute ni Matalino. That's 900 times 3 over 4. So, tama ba? Na-check ba ng lahat? $800 4 times 4. Na-check ba? That's 10,325 Newton square meter. So, ayun. Paano natin mahanap yung M2? Meron na tayong values for 6A, B2, L2. Meron tayong values for 6A1, A1, L1. Kuha na to, kuha na to. Ito, alam na natin, di ba, na 0 na to. Kasi wala naman tayong M3. 0 din to kasi wala tayong M1. So, ang matitira na lang ay 2M2. Ito na lang yung variable natin, M2. Alam din natin yung L1 tsaka L2. That's 4 and 4. May values dito. So, substituting the values, makukuha natin na ang M2 natin ay negative 1391.98 Newton meter. So, yun yung answer natin. My question, negative to kasi it makes our structure bend downwards. So, negative siya. So, yun. Wala namang masyadong ano to. My question so far sa 3-moment equation. So, tandaan nyo, PB over L squared minus B squared. So, i-check natin sa tables dun sa values kung tama to. Kanina, di ba ito yon? Yung P natin, given na may distance siya dito to dito. Dahil second, andyan pa ba? Dahil second segment natin siya, ang hahanapin natin dito ay yung may B bar. Diba? Second segment to, dito tayo magbe-base sa B bar. So, kung makikita nyo, same sa ginamit natin, PB over L squared minus B squared. Pero ito, L squared minus A squared, ito pag yung concentrated load natin ay nasa first segment, ito yung gagamitin natin. Pero since sa case natin, yung concentrated load natin ay nakalagay sa second segment, so ito yung gagamitin natin. Kaya. Tapos, pinaghalo siya nito. I guess ito. O hindi nilagay. Siguro dinerive niya yun. So, ayun lang siya. So, pwede niyo i-substitute to. C bilang 0. Kung magiging 0 na to. So, 0 to. So, ito lang yung kinonsider natin kanina. WO, wala tong C. Kasi di ba dikit na yung WO natin dito. So, ito, 0 na yung C. Nakikita ba yung cursor ko, guys? Okay. Yes po, sir. Kita naman po. Okay. So, ayan. So, yung C doon sa problem natin, 0. Kasi dikit na tong uniformly distributed sa support. So, ayan. So, based lang to lahat dito para makuha yung values for 6A bar, 6AA bar L, saka 6A B bar over L. So, yun lang siya. So, ang tip lang doon, hanapin nyo kung saang segment ba to. Kung ito nasa unang segment, ito yung gagamitin mo. Kung ganitong load yung nasa pangalawang segment, ito tayo sa B bar. Ayun. So, next natin, question. So, may question ba? So far, medyo nakakalito siya. Pero, practice lang ng pag-solve. Bilis na lang yan. Makakabisado nyo to pag solve kayo ng solve. Itong table na to. Depende sa load. Ayan, may mga load na. Ito yung sa triangular load natin, di ba kanina? Ito yung ito yung
Ito pala, kasi increasing. Ito yun. Increasing siya. So, ang ginamit natin, nasa first segment, di ba yung triangular load natin or increasing load natin. First segment siya, so A bar yung gagamitin. From A bar, ito yung ginamit natin, di ba? 8WO L cube over 60. Tandaan nyo, iba siya. Iba siya pag nagsimula sa mataas pababa. Pag decreasing, ito yung gagamitin. Mapapansin nyo, binaliktad lang yan. Ito pag increasing, yung nasa A bar, ito, B bar, ganito. Pag sa decreasing load, yung B bar naging A bar na. Makikita nyo, ito. Yung 7WO over 60, ito na siya. Tapos yung nasa A bar, ito siya. So binaliktad lang. Ayun. So proceed na tayo sa discussion na binigay ng ating organizers. Ito na tayo. Okay, mabilis lang to. Discuss lang natin mabilisan. So itong diniscuss ko yung dalawang to kasi kaya natin gamitin yung area moment method saka 3-moment equation gamit lang para lang ma-solve tong mga problems na to. So yung hinahanap sa problem ay nire-require daw tayo ay area moment method. Kasi sabi ko naman, pag ang given natin cantilever, makikita nyo, cantilever siya. Napakasimpleng setup, cantilever, tsaka isang concentrated load lang. Mas mahirap pa yung sinolve natin kanina. Kaya. So, ayan. A cantilever beam, 2 meter span, 200 millimeters wide and 400 millimeters deep, carries a point load of 10 kilonewton at free end. Sorry. Find the maximum slope and deflection by area moment method. Take E equals, ito may given na siyang E, tsaka meron siyang cross-sectional dimensions na binigay. So basically mabilis lang yung pagkuha ng moment of inertia, 'di ba? Pag rectangular, that's ano yung pag rectangular? Base times height cube over 12 lang siya. So mabilis lang, alam natin yung formula para sa yung equation para sa moment of inertia ng ng rectangle. Ito, base times height cube over 12, that's 200 yung base natin. Yung depth natin or ang height ay 400 over 12, makukuha na natin ang moment inertia ay 1.067 times 10 raised to 9 millimeters raised to 4. So, paano naman makuha yung slope and deflection? Kanina yung diniscuss ko lang yung deflection, di ba? Pero yung slope, madali lang siya. Kanina, kinuha natin area multiplied by the centroid. Yung slope kasi equal lang siya sa area lang. Walang x bar, walang centroid. Ito, example, 'di ba? Ito na yung structure natin. Fixed at point A. So meron tayong reaction diyan, syempre, may reaction A. Sige, sila tayo. Meron tayong reaction A. Meron tayong resisting moment. Napakadali. Summation of forces horizontal, forces vertical. Ano lang siya? Sa tingin nyo, ano yung reaction A? Anyone? Ano yung reaction A? Anyone? Sana? Sino sasagot? Reaction A, wala. Link. Okay. Sige, mamaya. Or pwede nyo i-search yung Math Talino 3-moment equation. Andun lang siya. So anyone, ano yung reaction A? Summation of forces vertical. Wala, forces vertical lang guys. So ano yung reaction A? Anyone? Wala talaga? Okay, 10 lang siya kasi walang ibang
walang iba namang vertical forces, di ba? So equal lang yung pababa sa pataas. So ang RA natin ay 10, ang moment natin ay 10 times 2. That's 20. Para i-draw yung ano natin, yung area moment diagram, ito siya. Reference A natin to, di ba sabi ko para makuha yung deflection, that's in between ng from fixed end, deviation from fixed end hanggang sa kinukunan natin ng deflection, which is ang hinahanap dito ay maximum. So tingin nyo, saan yung maximum dyan? Syempre, andito sa dulo. Kasi ito yung mapupush mas mababa nitong concentrated load natin na 10 kilonewton force. So pag drenowing natin yung elastic curve or yung mangyayari pag nag-apply, ganyan. Yung beam natin mag-bend downwards. Magkakaroon ng maximum deflection dito. Ito siya. Ito yung maximum deflection. So B. Ang i-consider natin ng area ng moment ay from A to B. So para mahanap yung moment diagram, so pag nag-base tayo sa A, pag nag-reference tayo sa A, hindi na natin i-consider yung RA tsaka MA, ito na lang siya. That's 10 times 2. 10 kilonewton multiplied yung moment arm na 2 meters. So that's 10 times 2, 20. Nakikita ba yung cursor? Okay. 20 kilonewton meter. So ito lang yung area moment natin. Napakasimple. 'Di ba para mahanap yung slope, hindi ko sinabi kanina sa slides ko kasi madali lang siya. Ang slope ay EI. Ayan. Area lang siya over EI. Ito. Area. Kung anong area nito, dahil triangle to, ano yan? Triangle, 1/2 base times height. That's 1/2. 20 times 2, di ba? 1/2 20 times 2, ilan? That's, okay. Yes, 20 lang din, di ba? 20. Ito, nag-multiply siya ng times 10 raised to 9 kasi, bakit? Again, for satisfaction ng units. Kasi ang ginamit niya sa EI, ang value ng E natin, Newton per square millimeter. Yung value ng I natin, ito, yung value ng I, nakuha natin kanina, ay millimeters raised to 4. So ang gagawin, yung 20 kilonewton meter, 20 kilonewton meter squared, kasi nag-multiply pala, ito. That's, gagawin natin tong Newton, gagawing Newton, gagawing millimeter. So, para mag-satisfy yung mga units natin, nag-multiply tayo ng 10 raised to 9. So, calculating, makukuha natin na 9.37 times 10 raised to negative 5 ang slope natin. That's in radians. Okay? Laging radians yung units niyan. Ito na yan. Madali lang siya. Area lang siya. Yung kanina, area multiplied by the x bar. Alam na natin yung area natin na 20, ito, di ba? Ito yung sa deflection natin or yung deviation, that's 1 over E, area times x bar. Ito yung shape lang natin dito, triangle. Yung kanina marami, may second degree curve, may rectangle, may triangle. Ito mabilis lang, napakasimple. Triangle lang siya. So area ng triangle, nakuha na natin, 1/2 20 times 2, that's 20. Tapos, yung x bar, yung centroid from B. Kasi ito yung kinukunan natin ng deflection. So dito ka rin magre-reference sa x bar mo. Yung x bar natin, di ba 2/3 from paggaling dito, 2/3 ng whole length. That's 2/3 times 2. Or pag ginalculate natin, that's 1.33 meters. Again, itong times 10 raised to 12 para masatisfy lang din yung units natin. Ginawa niya lahat
millimeters, tsaka lahat Newton. So makikita natin na ang deflection natin ay 0.125 millimeters. Kung gagayahin nyo yung ano, yung ginawa kong sign natin, dapat ano to, positive. I mean, dapat negative to kasi it makes our structure bend downwards. So negative to. Ito, hindi naman nagmamatter kasi isa lang yung shape natin. Isa lang naman yung shape natin, 10 triangle lang. So walang magka-cancel out, wala. So kung susundin nyo yun, makes the beam downwards, I mean bend downwards, so negative to. Pag negative, ibig sabihin negative din yung deflection natin, ibig sabihin nag-bend siya downwards. So ganun lang yun kung susundin yung sign values. May question? So far? Guys, anyone? Wala? Wala naman? Okay. So guys, sabihin ko lang ulit na napakahalaga ng area moment method natin kasi ito yung pinakasimpleng method sa pag-solve ng cantilever beams. Pag nandun na tayo sa steel, sa ano pa ba ang mga majors natin or next ng TOS, gamit na gamit ito. Lalo na yung 3-moment equation. So magandang malaman din natin to. Sige, next na tayo. Ito, madali lang to. Master na to ng class ng TOS. Pag-draw ng shear and moment diagram. So, paano to? Ayan. A prop cantilever beam, 8-meter span, carries a uniformly distributed load of 5 kilonewton per meter over its entire length. Determine the prop reaction. Also draw shear force diagram and bending moment diagram. So ano yung prop cantilever? So cantilever siya na may reaction dito sa dulo. So yun lang yung ibig sabihin ng prop. So binigay din naman yung figure. Ito siya. So ito, nakalagay sa discussion sheet natin dito na alam na daw natin, we know that RB equals 3/8 WL. Alam daw natin yun. Pero paano pag hindi natin alam? Paano? Paano pag hindi natin alam? Wala na. Kasi ano to kaya ba i-solve to gamit yung summation forces vertical, forces horizontal, summation moment? Masosolve ba to? Di ba indeterminate siya? Alam ko indeterminate to. Try nyo nga i-solve. Parang hindi ata kaya i-solve pag summation of conditions lang natin, basic conditions. Tama ba? Sige nga, i-solve nyo ba ng summation forces vertical? Anyone? Okay. Okay, wala. So, ayun. So, mahirap siya i-solve pag summation forces vertical lang. Tsaka moment. Kasi meron din tong reaction moment. Kulang yung equation natin. So, ang nangyari, kung alam daw natin yung prop cantilever beam, ito na daw yung RB niya. Pero paano pag hindi natin kabisado yan? Kaya natin gamitan niya ng 3-moment equation. Sir, paano naging 3-moment equation? Isang span lang yan. Saan namin hahatiin? Sabi, saan namin hahatiin yan? Paano? Dahil fixed siya, pwede raw tayo, isa sa mga characteristics ng 3-moment equation sa cantilever, pwede tayo mag-add ng imaginary span dito. Pwede tayo mag-imaginary span with length equals, ano yung length niya? Ang length niya ay 0, tapos ang moment niya dito ay 0. So meron na tayong dalawang span.
ito, span na may length 0, tsaka span na length 8. So ano nga yung equation natin? M1, ano yun? M1, sige anyone, M1, L1, di ba? Plus, ang hirap, walang mouse. So ito na lang ipakita natin. Ano to? So ito, pwede natin magamit yan. Guys, ito kailangan ng participation nyo. Ano yung M1 natin? Ano yung M1? 0. Yung L1 natin, 0 din. So wala na to. So sige na nga, isulat na natin yung buo dito. 2M2. That's 2. M2. Oh no. L1. Okay, sige, hintayin nyo ako. Plus L2. Plus M2. L2. I mean, M3 na pala to. M3, L2. Plus 6 A uy, L1, that's L1 plus 6A, hirap A, B bar, equals 0. Ayan. Let's go po, Rudy. Anyways, ayun. Ito yung equation natin, di ba? M1, L1 to M2, L1 plus L2, M3 times L2 plus 6A bar L1 plus 6AB bar L2. So, ito lang siya. Kinopya ko lang, di ba? Ay, may subscript pa pala. Isa na. May subscript pa pala to. Dapat 1, 1, tsaka ito 2, 2. So, anyway, huwag ka na ilagay. So, ito, alam natin na gumawa tayo ng imaginary span dito, di ba? So, ang M1 natin, ito, M1, L1, 0. So, 0 din yung L1 natin. Yung M3 natin, end reaction. Pag end reaction, di ba? Ano nga yan? Pag end reaction, may moment ba tayo sa dito? May moment ba tayo? Di ba wala? So, 0 na rin to. Sa tingin mo, magkakaroon tayo ng 6AA bar sa unang span? Wala tayo, di ba? Wala tayong load. Imaginary lang to. So, 0 na rin to. 0. 0 siya. So, ang daming makakancel. Eto, magkakaroon tayo. Kasi ito yung second span natin. Ano yung 6A B bar L2 natin sa uniformly distributed load? So, tingin nyo, ano yung gagamitin natin? Alin? Ito, di ba? WO L cube over 4. Tama. 6A A bar. Uniformly distributed load yung given. WO L cube over 4. Sige nga, i-check nyo nga. Substitute nyo nga. Sige, substitute nyo nga. Ano yung makukuha nyong value? Ano yung M2? Anyone? Substituting. Yes. W. Ano WO? WOL cube over 4. WO natin. Anyone? Sino nakakakuha? Sino nakakuha? Ano nakuha yung moment 2? Kasi ito guys, ito, ulitin ko. 0 na to kasi gumawa tayo ng imaginary length kasi cantilever to. I mean fixed to. Kaya natin dugtungan to.
Yung M2 natin, siya yung MA. Kasi M0 to, yung una, M0, so M0 to. Yung MA natin ay yung M2. Kasi ito yung M1, di ba? M1, M2, tsaka M3. Kasi ito yung unang segment, ito yung pangalawang segment. Again, imaginary lang yung unang segment natin. Anyone? May nakakuha ng M2? Guys? Kasi ito na lang yung variable natin eh. 2 times variable, 0 yung L1 natin, ang L2 natin 8, plus, alam natin na 6A B bar L2 ay WO L cube over 4. WO L cube over 4. So, ilan yung M2 natin? Ilan yung M2? Ilan? Ito isulat ko na WO L cube. L cube over 4. Alam natin na ang L natin, ilagay na natin ang L natin ay 8. That's equal to 0. Anyone? Sige, anong M2 given that equation? Guys, yung WO natin 5, di ba? So 5 L cube, yung 8 yung L natin, tapos over 4. Again, dito siya galing. WO L cube over 4. Anyone? Anyone? Wala? Ikaw, Miss Infante, may sagot ka? Sir, wala po. Okay. Anyone? So, ayun. Sige. Kung sino man nakakuha ng negative 40, mali kayo. Joke lang. Tama kayo. So, that's negative 40. Makikita nyo, negative 40. Ito, yung nakuha niyang moment. Nakuha niya yung moment. Ayun, negative 40. Ibang method yung ginawa niya. Napakahaba. So, sa atin, ano lang, isang equation lang, nasolve natin yung moment 2. Ganun lang kadali para makuha yung moment at A. Dito kasi, ginawa niya, alam niya na raw yung RB. Ayan, RB, alam niya na raw yan at 3HWL. Paano pag hindi mo yan alam? Ang kabisado mo ay yung sa 3-moment equation na 6AB bar over L2. So, masasolve natin siya. Meron tayong moment na 40, ito, kalat na. Meron tayong moment 40 dito, resisting moment. Negative siya kasi it makes our beam bend downwards, papunta dito. Kung may moment tayo dyan, papunta dyan yung, di ba? Kung may moment tayo dyan, negative siya. Ayun. Tapos meron tayo yung reaction A. Makukuha nyo na tong reaction A gamit yung summation forces vertical. Actually, makukuha mo rin pala talaga yung summation forces vertical dito. Anyway, so makukuha mo yung reaction A sa summation forces vertical. Tapos, hindi pala natin makukuha pa. Summation moment pala muna para makuha yung RB. Kasi hindi pa natin pala alam yung RB kung halimbawa di natin ito alam. Makukuha natin yung RB gamit yung summation of moment at A. Alam na natin yung resisting moment A. Hindi natin alam yung RB, makukuha natin yung RB. Diba? Tapos pag may RB na tayo, saka tayo pala sa summation forces vertical para makuha yung RA. So napakadali na lang. Draw the shear force diagram and bending moment. So by area method, alam natin yung RA nakuha natin. Ito
Halimbawa tayo kumuha niyan 25 kilonewtons. So, pataas. 25. Nakikita 25. So, gamit yung uniformly distributed load natin pababa. So, ibabawas natin yung area nun. Ano yung area nun? So, 25 minus 5 times 8. Di ba? 25 minus 5 times 8. Ang makukuha natin, negative 15. So, ito siya, negative 15 dito. Ayan. Ito na yung shear force diagram natin. Di ba? Shear force diagram na natin siya. Para naman sa moment, meron tayong resisting moment 40 na negative. Ilagay muna natin yun, 40. Kaya nagkaroon tayo ng 40 dito. Di ba nahanap natin yung 40 na M2 or MA? 40. Para mahanap to na vertex, area nito. Ito, hindi ako nagsa-section Yung ginagawa ata nyo, nagsa-section kayo. Ang ginagawa natin ay area method. So, para mahanap tong 22.5, by similar triangle muna tayo para mahanap to. Kasi ang area nito i-add natin sa 40. Similar triangle, x, ito, x, 8 minus x. Diba? Similar triangle, 25 over x. Alam ba kung paano to gawin na shear and moment diagram with area method? Tapos 15 to. That's 8 minus x. So, makukuha natin ang x natin dyan ay 5. Check nyo nga. Check nyo nga, guys. Tama ba ako? Kasi 3 yung nakuha nyo dito. Malamang 5 to. X. 15 over 8 minus x. Tama, 5. Ang makukuha na, makukuha natin na ang x natin ay equal to, ang x natin ay equal to 5. Para makuha yung maximum moment natin, peak moment natin dito, kasi hindi naman to yung maximum, kasi maximum pala natin ay 40. Para makuha tong value na to, that's 40 plus, kasi positive to, nasa taas nitong 0. So, negative 40 plus, anong area nito? That's 1/2 base times height. 1/2, 5 times 25. 40 minus 1/2 times 5 times 25, makukuha natin na negative 40 plus. Negative 40 plus 1/2 kasi positive to, nasa taas ng 0. Negative 40 plus 1/2, 25 times 5. So that's positive 22.5. So para ma-check natin kung tama yung moment diagram natin, dapat mag-0 siya kasi 0 di ba yung end moment natin dito. So meron na tayo ditong 22.5. Para mag-0, sige na, i-minus natin tong area nito. 22.5 minus, ano yung area nito? Area ng triangle ulit, 1/2, base 3, height 15. 22.5 minus 1/2 times 15 times 3. So, equal siya sa 0. So, tama yung moment diagram natin. So, ayan. Again, yung mga nakakalito dito sa shear and moment diagram pala. Tip. Siguro last problem na natin to. Ito kung paanong curve. Curve ba siya pa ganon? Pa ganon ba or pa ganon? Nalilito rin ba kayo doon, guys? So, isang tip lang. Tip lang din. Meron kasi ako tinatawag na shear and moment. Shear and moment bug.
Eto siya. Ganon. 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 Ito yung basehan ko. Ito, sa akin lang to. Ito yung basehan ko kung anong curve siya. Pag ganon or pag ganon. Kung makikita nyo, ito yung, di ba, ito yung share and moment bag ko. Isa siyang peste. Bag. Ito siya. Wait lang. So, parang mali nga pala yung curve dito sa ay, mali nga. So, mali itong curve na to. Dapat, papunta siya. Dapat ang curve pala dito ay pag ganun. Diba? Pag ganun dapat siya. Kasi ito siya. Ito di ba yung triangle ko? Diba? From triangle, dapat pag ganun siya. And ito ay tama pag ganun. Diba ito siya? Ito yung 0 ito yung basehan ko kasi ito. Mag-draw ako ng triangle dito. Ito yung shear. Para ma-convert siya into moment, ito yung triangle ko. 'Di ba ito siya? Ito siya. Dapat yung curve ko ay pa ganun. So mali ito. Dapat pa ganun 'yan. Pa ganun. Tapos ito naman yung una ay yung pangalawa. Ito siya triangle. 'Di ba ito rin siya? Ito siya. So dapat pa ganun. So tama ito. Pa ganun to. Pa ganun. Pero dapat itong curve natin dito ay pa ganun siya. So pa-correct na lang guys. Pa ganun. So, mahalagang bagay yan kasi halimbawa galing sa sa shear, kung ginagamit mo ay area method, iba yung area ng paganon sa paganon. So ganun, tatandaan niyo lang. So, dapat papuntaan na to. Paganon. Ibang gulo. Pero anyway, ganun. Sundan nyo lang yung share and moment bug ko kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, okay lang din. My question, so far hanggang siguro doon na lang tayo. Kasi madali na lang to, share and moment na lang din to. Itong ginagawa nila dito, bisectioning to. Pero pwede mo siya gawin by area. Sige, ito na lang, last na to. Dali lang to. Ito na tayo mag-draw. Ito yung sa shear. Ito yung sa moment. Halimbawa, nakuha na natin yung reaction. Gaya na lang natin yung reaction niya. Madali lang naman. Simply supported lang naman siya. Summation forces vertical tsaka summation of moment. Makukuha natin yung reaction. Yung reaction A daw ay nakuha niya, reaction A niya, 4 kilonewton. Tapos ang reaction B ay 5. So para sa shear, tataas tayo ng 4, 'di ba? Upward to. Okay? Tapos flat, bababa ng 3. Nasa taas pa rin siya ng 0. That's 1 na siguro to. 1. Siyempre 4 minus 3, 1. This is 1. This is 4. I gets nyo kahit pangit na. Tapos bababa ng 6. So 1 minus 6, that's negative 5. Tama naman kasi ang RB natin ay 5, tataas ng 5 dito, so 0. So ganito yung shear diagram natin. Wow, napakaganda. Anyway, tas ayun. Para naman sa moment, madali lang. Moment, area nito. Ito muna ang segment. That's 2. 2 ito. 2 times 4, ilan? That's 8. So from 0, kasi wala namang resisting moment, magsisimula tayo sa 0. 0, magiging 8 kilonewton meter. So 8 to. Tapos, aangat ulit. Kasi positive to eh. I-add ulit natin. That's 2 times 1. 8 plus 2 times 1, ilan?
10. Linear ulit yan, pataas. Tapos, ito, magbabawas na tayo kasi negative na to. Nasa baba na ng 0. Ito yung 0 line natin. That's 10 minus 5 times 2. 10 minus 5 times 2, that's 0. So, tama yung bending moment diagram natin. Yung maximum moment natin, nakuha natin na 10 kilonewton meter. So, yan lang kadali pag simply supported. Area lang nitong shear gagamitin sa pagkuha ng bending moment. Hindi na tayo magsa-section kasi mahirap kung mag-section tayo, baka proseso. Ito area lang. Area ng ito madali lang, concentrated load. Yung shear lang yan ay mga rectangle. So mabilis lang. I think ayun lang tayo for this afternoon. May question ba, guys? Anyone? Wala. Okay? Miss Infante? I think wala. Ayan, thank you po Sir Detera, but hindi pa po dyan nagtatapos ang ating session because we will be providing a worksheet po for you guys for you to practice for this upcoming final exam. So, ayan, our ushers will be distributing the worksheet and we'll give you enough time po to answer it naman. Ay, isa pa pala, if nalilito kayo, i-post ko lang din yung ano ko, yung consultation hours. Ayun, pag meron kayong mga questions, available ako pag Tuesday and Friday, 9 a.m. to 12 p.m. So, kung may questions pa kayo regarding this topic, kaya naman natin sagutin. Siguro kung may kung may tanong kayo, sasagutin natin at kaya. If hindi, utang muna, kaya naman aralin. Sabi ko nga, yan yung lagi ko sinasabi sa klase ko. Kaya naman aralin yan. Anyway, ayun. If may further questions, just message me on Teams po. Thank you po, Sir Detera. So, ayan guys. So, pwedeng-pwede niyo raw po talaga i-chat si Sir Detera anytime, anywhere during his consultation hours. And hopefully lahat tayo ay may natutunan kahit medyo puro ganon-ganon at ganito-ganito. Sana naintindihan natin. And of course, nakatulong ito sa ating upcoming finals. Ayan, thank you po, Sir Detera. So, our tech team will be sharing a screen po. Sir, pwede po patanggal ng screen. Ay, sorry. Pinapanood kasi kita eh. Sorry. Ayan. So, ayan, tech team, let's go. Ayan, guys. So, yung worksheet na sinend namin, hopefully, makatulong to sa inyong review session dahil prepare talaga namin yan just for you guys. And, ayan, I think, take home na lang natin tong worksheet na to. And on behalf of everyone here, we would like to extend our heartfelt gratitude to Engineer John Carlo O. Detera for sharing their time and knowledge with us today. Your insights and guidance have truly made a difference. We have created a certificate of appreciation as a sign of our gratitude. We sincerely appreciate your inspirational contribution to our review session for today. Let's give Engineer Detera a big round of applause. Ayan. Sana lahat tayo ay merong natutunan. Anyway, may correction pala ako, Miss Infante. Sir, ano po? Anyway, ito, sorry. Saglit lang. So, nireview ko lang yung mga notes ko. Tama naman pala to. Mali lang yung pagka-drawing ko ng shear and moment bag. Dapat pala Yes. ay paganto siya. Pag ganon. Sorry, nagkalito lang. Pag ganon. So, mali to. Ito tayo. So, etong triangle na to kanina, pag ganon. So, tama ito. Pag ganon talaga siya. Diba? So, Yan, sir, sundan nyo yung na lang yung pinaka-favorite cursor. pag Pag ganon, tinuro mo. pag ganito. Anyway, yan lang. Sorry. Thank you, sir. Ayan. So, ayun, guys.
sheer and moment lang ng sheer and moment. So hopefully naging helpful itong session na ito sa inyong lahat. And just like that, our session has come to an end. We appreciate everyone's enthusiasm and active participation today. To help us enhance future events, we would like to request for your participation to complete the evaluation form that is linked in the chat. As you study for your exams, we hope this session was beneficial and empowering. See you at the upcoming Accelerate event next Friday naman. Magkikita-kita po ulit tayo, guys. Anyway So, ba? sir, Mas maraming Friday, pa ganito at pa ganyan. yes, sir, mas madaming pa ganito at pa ganyan. And ayan, Okay. remain confident and focus as we continue to construct our future one step at a time. So, enjoy your day and aral na ulit. Aral na ulit. And thank you, guys, sir. Incentives daw. Eme lang, but thank you po, Hindi ako sir. tos niya eh. Thank you. Sir, Econ. Ayan, thank you po, sir and everyone. Thank you po. Okay. Sir Econ, baka naman. Sir, awa na lang. Thank you po. Thank you.